Welcome sa Philippine Island Weather Update. Lagi ninyong kasama sa balitang panahon ngayon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito na ang latest sa binabantayan po natin na severe tropical storm Marce. So based po sa ating latest na bulletin, yung sentro po nitong si Bagyong Marce ay nasa karagatan o silangang karagatan pa rin ng ating bansa. As of 4 a.m., yung location niya ay nasa 735 kilometers silangan ng Baler, Aurora at may taglay po siya na lakas ng hangin na umaabot ng 110 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour. At may kabilisan po yung kanyang pagkilos sa direksyong Hilagang Kanluran or northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kung makikita po natin dito sa ating late na sa satellite image, yung mga kaulapan na dala po nitong si Bagyong Marce is mostly concentrated or mas malapit po sa sentro nitong bagyo. Ngunit dahil inaasahan natin na patuloy pa pong lalapit itong si Bagyong Marce sa ating kalupaan, posible po yung magiging maulan ng panahon, especially po sa areas ng Bicol Region, sa Quezon, gayon din sa Cagayan Valley, Apayao at Kalinga ngayong araw. At inaasahan din po natin, posible din po yung malalakas na mga pag-ulan dahil kita po natin na yung sentro nitong bagyo ay lalapit po sa may area ng Northern Luzon, possible by today or sa susunod na 36 hours. So alamin po natin mamaya kung alin yung mga specific areas na posible pong makaranas ng malalakas na mga pag-ulan dulot po nitong si Bagyong Marce. Alamin naman po natin ang nilalaman ng ating latest na forecast track as of 5 a.m. po ito. Nakikita po natin yung central track ng bagyo or posibleng magiging pagkilos nitong si Bagyong Marce sa mga susunod na araw. Meron din po yung forecast intensity or yung possible na category nitong bagyo or possible na lakas nitong bagyo habang patuloy pong binabaybay yung area po sa loob ng ating PAR. Meron din po yung area na shaded ng puti. Yan po yung forecast probability cone or yan po yung mga possible na areas na maaring madaanan netong si Bagyong Marce sa mga susunod na araw. At yung area naman na shaded ng yellow, yan po yung radius ng bagyo. Diyan po nakapaloob yung malalakas na hangin na dala po netong si Bagyong Marce. Kung makita po natin sa ating latest na forecast track or forecast intensity, maaaring lumakas ito lalo si Bagyong Marce ngayong araw at umabot ng typhoon category hanggang paglabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. At ayon din sa ating latest na forecast track, kita po natin sa central track, may possible landfall scenario po tayo sa may area ng Babuyan Islands, gayon din sa Hilagang, or kung hindi po sa Babuyan Islands, sa may Hilagang bahagi ng mainland Cagayan. Ngunit dahil nakikita po natin na yung area po ng Northern Luzon ay nakapaloob pa rin dito sa ating forecast probability cone, maaring mas bumaba pa yung track nitong si Bagyong Marce at posible din po yung landfall scenario sa may bahagi ng Cagayan, gayon din sa may Isabela. So monitoring lang po tayo na magiging pagkilos nitong bagyo sa mga susunod na araw. Possible po exit ng PAR ay sa darating na Biyernes or Sabado ng madaling araw. At kung makikita po natin dito sa ating latest na forecast track, magiging mabilis po yung pagkilos niya generally northwestward sa susunod na 24 oras at unti-unti po siyang babagal simula po bukas, especially po dito sa may silangang karagatan ng Northern Luzon. So nakita po natin yung satellite image kanina, meron po tayong mga rain bands nakapalibot malapit sa sentro ng bagyo. So asahan po natin, simula po bukas hanggang sa darating na Biyernes, maaari pong makaranas ng mga pag-ulan, especially yung areas na pinakamalapit po sa sentro nitong bagyo, especially dyan po sa areas ng Northern Luzon. So paghandaan po natin yan dahil ilang araw din po na mga pag-ulan ang mararanasan. At ayon naman po sa ating forecast track, yung radius po nitong bagyo medyo may kalawakan po. So unti-unti po siyang lalapit sa ating Philippine landmass at mapapaloob po yung ilang bahagi ng Northern Luzon dito po sa radius ng bagyo. At dahil may kalawakan din po siya habang nasa may malapit po siya sa kalupaan ng Northern Luzon, maaari din po tayong magtaas ng tropical cyclone wind signal or mahagip din po siya ng malalakas na hangin yung area naman ng Central Luzon. So for now po, over the next 36 hours, maaari pong maranasan yung malalakas na bugso ng hangin sa area po ng Northern Luzon at yung pinakamataas na tropical cyclone wind signal na maaari po nating itaas sa mga susunod na araw ay signal number 4. For now po, yung nakataas as of 5 a.m.,
sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, gayon din sa eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, at northern portion ng Ilocos Norte, yung area po na highlighted or shaded ng light blue, na nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So for the next 36 hours ay asahan po natin sa mga nabanggit pong lugar ang posibilidad na mararanasan po natin yung malalakas na bugso ng hangin na dala nitong si Bagyong Marce. Pagdating naman po sa mga pagulan, kita po natin na yung malalakas na pagulan dala nitong si Bagyong Marce is mostly concentrated malapit po sa sentro ng bagyo. So for the next few days, inaasahan po natin yung malalakas po talaga na pagbuhos ng ulan is mararamdaman sa may area ng Northern Luzon. As early as today po, possible na total 24-hour accumulated rainfall na mararanasan ngayong araw dito po sa Cagayan ay maaaring maglaro mula 50 to 100 millimeters. So moderate to heavy po na mga pag-ulan yan. At simula po bukas, unti-unti pong lalakas ulit yung mga pag-ulan sa area po ng Cagayan, maaaring umabot ng 200 millimeters yung mga pag-ulan or heavy to intense rainfall naman ang inaasahan. Meanwhile, moderate to heavy naman or 50 to 100 millimeters pagdating naman po sa Batanes and Apayao. Pagdating naman po ng Thursday, dahil nakita po natin sa ating latest na tropical cyclone or yung forecast track po natin na magiging malapit na po yung sentro nitong si Bagyong Marce sa may bahagi ng Northern Luzon, maaari na pong maranasan yung intense to torrential na mga pag-ulan or mahigit 200 millimeters na total rainfall sa area po ng Cagayan, heavy to intense naman sa may Apayao, Ilocos Norte at Batanes, at moderate to heavy naman sa Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga at Mountain Province. So sa mga nabanggit po natin na lugar, especially si area po ng Cagayan, ilang araw din po yan na tuloy-tuloy na malalakas mga pagulan, posible po yung mga pagbaha o mga pagguho ng lupa. Kaya pinaghahanda at pinag-iingat po yung ating mga kababayan. Pagdating naman po sa malalakas na bugso ng hangin, besides po yung areas kung saan nakataas yung Tropical Cyclone Wind Signal number 1, posible din po yung pabugso-bugsong mga hangin sa ilang bahagi po ng Luzon. So today po, posible yan sa Ilocos Sur, Aurora, Quezon, Camarines Norte. Bukas naman po ay mararanasan din po yung medyo mahangin na panahon sa Ilocos Region, Quezon, gayon din sa Camarines Provinces at Catanduanes. At pagdating po ng Huwebes, mararanasan pa rin po yan sa may area ng Ilocos Region. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, as of 5 a.m. po ay nagtaas na tayo ng gale warning sa mga dagat baybayin ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, gayon din sa karagatan or dagat baybayin ng Isabela. So yung mga pag-alon po na dyan ay posibleng umabot ng 5 meters ang taas, kaya delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Asahan din po natin yung moderate to rough seas dito po sa may kanlurang karagatan ng Luzon area.